Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang diskarte sa huling minuto nila Stephen Curry at ni Coach Steve Kerr para talunin ang tuluyan ng koponan ng Dallas Mavericks dito sa 4th quarter. Ngayon mga ropa, coming into this game ang standings sa koponan ng Golden State Warriors ay tumatagindig na 8-2. Sila ang number 1 sa West as of now. Samantalang koponan ng Dallas Mavericks ay merong win-loss record na 5-5. Dito sa game na to mga ropa, for the first time ulit nagbabalik si Klay Thompson sa arena ng Golden State. At hindi naman tayo binigo ni Klay Thompson at Stephen Curry sa magandang game na kanilang pinakita. Pero ang ending nga nito mga ropa, panalo ang koponan ng Golden State Warriors, hero mode si Stephen Curry. Dahil sa mga huling minuto ng laro mga ropa, lamang ang koponan ng Dallas Mavericks at talagang masasabi natin pwede nang matalo ang koponan ng Golden State Warriors. Pero Stephen Curry is him, binuhat niya ang koponan ng Golden State. Ngayon mga ropa, ito ang quality na diskarte na ginamit ni Coach Steve Kerr at ni Stephen Curry at ng players ng Golden State Warriors para i-comeback pa at talunin ang koponan ng Dallas Mavericks si Klay Thompson. Ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito pagpasok ng 4th quarter, 96-89 ang score. 7 puntos ang hawak na kalamangan dito ng Golden State Warriors. At sa opening ng 4th quarter mga ropa, wala si Stephen Curry dito sa lineup at small ball lineup ang gamit ni Coach Steve Kerr dito. Ang gamit na players si Coach Steve Kerr dito mga ropa, si Podziemski, si Moses Moody, si Jonathan Kuminga at si Melton, at ang kanyang center dito mga ropa ay si Draymond Green. Ngayon mga ropa, ang pagpahinga ni Coach Steve Kerr kay Stephen Curry ay tamang decision dito dahil malamang sa malamang nararamdaman na ni Coach Steve Kerr na isang madikit at madugong laban ang mangyayari dito, kaya pinahinga niya na si Stephen Curry. At ito mga ropa, i-take note nyo tong play na to ng Golden State Warriors. Dito mga ropa, mauubusan na sila ng oras. At ang nagmamando ng bola dito si Podziemski at binabantayan siya dito ni Klay Thompson. Ang ginawa ni Draymond Green dito mga ropa, nag-screen siya dito kay Podziemski. Ang purpose ng screen na yan mga ropa ay para mag-switch sa depensa itong si Klay Thompson at si Derek Lively. I-take note natin ang play na yan mga ropa dahil na ginamit ni Coach Steve Kerr na diskarte para lampasuhin at i-comeback ang koponan ng Dallas Mavericks dito sa game na to. Dahil nga nakuha na ni Podziemski ang matchup at switch dito kay Derek Lively. Ngayon mga ropa, kung tutusin pwede nang tirahan ni Podziemski dito sa 3-pointer si Derek Lively, pero hindi niya ginawa yon. Kung nagtataka kayo, sa mga past games si Podziemski mga ropa, only 12 3-pointers lang yung attempt niya sa lahat ng games niya. Sa stat na ito mga ropa, masasabi natin hindi 3-point shooter itong si Podziemski. At dito mga ropa, dahil paubos na ang oras, bad decision ang kanyang ginawa niya dito dahil dapat tinira niya na ang 3-pointer. Pero isinalaksak pa niya kaya naubusan ng oras. Good defense to para sa koponan ng Dallas Mavericks dahil naputukan ang shot clock dyan ng koponan ng Golden State Warriors. At sa kabilang banda mga ropa, bola ng Dallas Mavericks. Ang ginagamit na depensa dito ng Golden State Warriors mga ropa, buong game, take note, man-to-man defense. Kahit sa mga recent games or past games sila mga ropa, talagang man-to-man defense ang gamit na depensa ng Golden State Warriors. Ngayon mga ropa, ang interesting dito sa depensa ng Golden State Warriors dahil small ball lineup sila. Ang sentro nila dito ay ang 6'6 na si Draymond Green. At dito sa possession na to mga ropa, isolation play ang kinall out dito ni Kyrie Irving. Kaya ang tendency dyan mga ropa, one-on-one play to para sa kupunan ng Dallas Mavericks at hindi naman binigo ni Kyrie Irving dyan ang kanyang kupunan. Easy 2 points kaagad ang kanyang pinundar dito. Ang tendency at outcome niyan, 96-93 na ang score. 3 puntos na lang hinahabol dito ng kupunan ng Dallas Mavericks. At sa kabilang banda mga ropa, mabilis ang nag-initiate ng opensa dito ang kupunan ng Golden State. Tumira agad si Jonathan Kuminga dito sa may corner 3-pointer. Good decision ba to or bad decision para kay Jonathan Kuminga? Para sa akin mga ropa, good decision to dahil yan talaga ang ginagawang playstyle ni Coach Steve Kerr. Kumbaga kung may pagkakataon na itira sa may 3-pointer, ititira ng kanyang mga players dahil mga shooter ang kanyang mga players. Pero this time mga ropa, mintes ang tira na to ni Jonathan Kuminga. Take note mga ropa, 27 3-pointers ang pinukol dito ng Golden State Warriors dito sa game na to. Napakaraming 3-pointers niyan, 27. At sa possession ulit ng Dallas Mavericks mga ropa, again isolation play ang kinol dito ni Kyrie Irving. Dalawang magkasunod na possession mga ropa, isolation play ang ginawa dito ni Kyrie. At sa pagkakataon na to mga ropa, mintes ang kanyang tira pero nakabingwit siya ng foul dito against kay Podziemski. Ang koponan ng Dallas Mavericks ang isa sa team sa NBA na gumagamit ng isolation play usually. Statistically speaking mga ropa, pangalawa ang koponan ng Dallas Mavericks sa buong NBA na gumagamit ng pinakamaraming isolation play kada game. Nangunguna dyan ang koponan ng Boston Celtics at pumapangalawa nga dito ang Dallas Mavericks dahil yan sa players na si Kyrie Irving at Luka Doncic. At dahil sa mga plays na to mga ropa, all 98 na ang score, tumabla na ang koponan ng Dallas Mavericks dito sa score kontra sa Golden State. At sa possession na to ng Golden State mga ropa, walang kinapuntahan dahil good defense ang nilaro dito ng Dallas Mavericks para mag-turnover dito si Melton. Dito sa game na to mga ropa, parehong good defense ang nilaro ng magkabilang koponan. Talagang nagkatulo na lang doon sa huling minuto ng laro. At sabi ko nga magandang depensa nilalaro ng magkabilang koponan dito. This time possession ng Dallas Mavericks at nagmamando dito si Kyrie Irving. Sa pagkakataon na to mga ropa, dinoble team na si Kyrie Irving para hindi na siya makapag-facilitate at makascore sa isolation. Na-penetrate naman ni Kyrie Irving dito ang depensa ng koponan ng Golden State at pinasa niya ang bola dito kay Derek Lively sa may paint. Pero good defense ang nilaro dito ni Gary Payton para i-block ang tira na to ni Derek Lively. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, jump ball ang nagdesisyon ng referee. At sa jump ball na to mga ropa, nakuha ng Dallas Mavericks ang bola pero naputukan sila dito ng shot clock. Pasok sana ang tira dito ni Derek Lively. Pero hindi counted yan mga ropa dahil nga
naubusan sila ng oras dito. Dito mga ropa, halos 9 minutes pa natitira sa game, pero pansinin natin na hindi pa rin binabalik dito si Stephen Curry sa lineup. At napansin ko din dito mga ropa, tong bench players ng Golden State Warriors, medyo nahihirapan sila dito sa depensa na ginagawa sa kanila ng Dallas Mavericks. At dito sa possession na to mga ropa, muntik na naman silang maputukan ng shot clock dito, pero buti na lang na-penetrate na maayos sa Buddy Hield ng depensa dito ng Dallas Mavericks, kaya nagkaroon siya ng tira dito. Focus na ang shot clock pero nakatira pa si Buddy Hield, no problem, basket is good. 100-98 ang score dito. Pansinin naman natin si Dereck Lively na nakascore dito si Buddy Hield. Simple lang siya tumakbo dito papunta sa kanilang ring, pero siya ang nauna doon sa may kabilang ring. Kumbaga fake lang pala tong easing pagtakbo dito ni Dereck Lively, dahil kumaripas pala siya ng takbo dyan nung hindi na nakita ng camera. Ang bilis ni Dereck Lively sa fast break, ang outcome niyan mga ropa, easy 2 points para sa kanya. Sumabit pa si Draymond Green dito sa fast break na to. At dito na tayo bumalik sa possession ng Golden State Warriors mga ropa. Sa pagkakataon na to, binalik na si Stephen Curry, pinaltan niya dito si Podziemski. Pansinin natin dito sa possession na to ng Golden State Warriors, dito na nila in-apply yung technique, taktika at pambihirang diskarte na ginamit nila dito sa fourth quarter. Mapapansin natin na dumedepensa dito kay Andrew Wiggins ay si Luka Doncic, at syempre ang kabantayan ni Draymond Green dito, yung katapatan niya sa center na si Dereck Lively. Ngayon mga ropa, napansin ko dito na laging nagsiset ng high screen dito si Draymond Green para makuha sa depensa ng kanyang mga kampeto si Dereck Lively para magkaroon ng mismatch, at dito ginawa nga ni Draymond Green yon. Ang tendency mga ropa, ang defender na dito ni Andrew Wiggins ay si Dereck Lively na, hindi na si Luka Doncic, at inatake na agad ni Andrew Wiggins yan dahil nga mismatch. Ang dali lang naiwan ni Andrew Wiggins dito ang depensa ni Dereck Lively. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ni Andrew Wiggins na easy 2 points na sana sa layup. Pero i-take note natin at bilangin natin dito tayo magsimula sa play na to kung ilang beses sila gagamitin at atake ng depensa ni Dereck Lively. Take note mga ropa, una na yung play na yan, na isa na yan. At sa possession na to ng Golden State Warriors mga ropa, dito hindi na kailangan ng screen. Dahil sa defense na to ng Dallas Mavericks, nasa ibabaw itong si Dereck Lively, top of the key. Kaya hiningi agad ni Buddy Hield ng bola dyan dahil nga mismatch again ito, at inatake again ni Buddy Hield dito ang depensa ni Dereck Lively. This time mga ropa, blow by si Dereck Lively, easy 2 points na nakamit dito ni Buddy Hield, basket is good. Pangalawang beses na inatake ng Golden State Warriors sa depensa dito ni Dereck Lively, bibilangin natin yan. Sa kabilang banda naman mga ropa, possession ng Dallas Mavericks dito. Akala ni Melton pick and roll ang gagawin na play dito ni Luka Doncic, kaya nag-close out siya dito kay Dereck Lively. Yun pala mga ropa, pasa kay Klay Thompson dun sa may corner 3-pointer. Dahil nga close out si Melton dito sa may gitna, akala niya kasi kay Dereck Lively na open ngayon si Klay Thompson dito sa may corner. Basket is good yan para kay Klay Thompson ng 3-pointer. At another one possession ulit dito ng kupunan ng Dallas Mavericks. Sa pagkakataon na to, nagkaroon sila ng position dito na kung saan spread out ang kanilang lineup, at ang may hawak ng bola dito ay si Klay Thompson. Bumabantay sa kanya dito si Andrew Wiggins. Good defender si Andrew Wiggins mga ropa, pero dito sa pagkakataon na to, iniwanan siya ni Klay Thompson para sa easy layup. Ang tendency tuloy mga ropa, 105-104 na score, lamang na ang kupunan dito ng Dallas Mavericks ng 1 puntos. At sa possession naman ng Golden State Warriors dito mga ropa, hindi nila nakuha yung switch dito kay Dereck Lively sa magkasunod na possession. Tingnan natin ang nangyari dito, parehong mintes ang tira dito ni Stephen Curry dito sa layup, at ang kanyang 3-pointer dito mintes din. At sa kabilang banda mga ropa, ang napiling diskarte dito ni Coach Jason Kidd ay magkakasunod na isolation play para sa kupunan ng Dallas Mavericks. Again si Kyrie Irving na naman ang na-isolate dito, walang nakadikit sa kanila. Sa pagkakataon na to mga ropa, nakascore na naman si Kyrie Irving dito against sa depensa ng Dallas Mavericks, easy 2 points para sa kanya, basket is good. So far dito mga ropa, effective ang isolation play na ginagamit dito ni Coach Jason Kidd para sa Dallas. 107-105 na score lamang ang kupunan ng Dallas Mavericks. Sa pagkakataon na to mga ropa, nilabas si Dereck Lively ni Coach Jason Kidd. Kaya ang tendency mga ropa, wala na nakuwang mismatch dito ang kupunan ng Golden State Warriors. At tignan nyo yung epekto nito pagka wala si Dereck Lively dito sa lineup. Dito sa possession na to, walang maging tira ang kupunan ng Golden State Warriors. Solid defense ang nilalaro sa kanila dito ng Dallas Mavericks. At sa pagkakataon na to mga ropa, natamaan sa betlog si Luka Doncic. Kaya ang tendency dyan mga ropa, walang naging tira dito ang Golden State Warriors. Nag-end up sila dito sa tira ni Kevon Looney sa may midrange, mintes yan. At sa kabilang banda mga ropa, transition offense sa kupunan ng Dallas Mavericks. Nahanap nila dito si Klay Thompson sa may 3-pointer. 110-105 na ang score, lamang na 5 puntos sa kupunan ng Dallas Mavericks. 5 minuto mahigit na lang natitira sa game. At dahil nga wala si Dereck Lively dito sa lineup mga ropa, walang choice ang kupunan ng Golden State Warriors dito kundi gumawa ng sarili nilang play. Well planned naman ang play nila dito sa screen dito kay Buddy Hield. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ni Buddy Hield sa may corner 3-pointer. Mintes rin ang naging tira dito ni Draymond Green na possible pass break point sana ng Golden State Warriors. Sayang ang tira na to ni Draymond Green na easy 2 points sana. Dahil sa mintes na yan sa pass break Draymond Green mga ropa, sa kabilang banda ang kupunan naman Dallas Mavericks ang nakapag-pass break. Pinangunahan to ni Kyrie Irving, at grabe ang spin move dito ni Kyrie Irving against kay Stephen Curry. Sabay pasa dito kay Daniel Gafford, nakakuha pa ng foul dyan si Daniel Gafford, basket is good. Hindi nga lang naipasok ni Daniel Gafford yung free throw dito, pero 7 puntos na ang kalamangan na hawak dito ng Dallas Mavericks, 112-105. 4 na minuto na lang ang natitira mahigit dito sa may 4th quarter at matatapos na ang game. At sa kabilang banda mga ropa, possession ng Golden State Warriors. Dahil nga wala si Dereck Lively dito, no choice talaga ang kupunan ng Golden State Warriors dito kundi gumawa ng sarili nilang play. Pero kung nandyan si Dereck Lively mga ropa, malamang sa
malamang kukunin lang nila si Derek Lively sa switch at aatakihin nila ito sa opensa. Pero dahil wala nga si Derek Lively dito sa lineup ng Dallas Mavericks, napilitan ng Golden State Warriors dito na mag-set ng high screen plays dahil 7 puntos ang kalamangan dito ng Dallas Mavericks. Kailangan nila ng 3-pointer. Well dependent naman si Stephen Curry dito ni Daniel Gafford sa switch, kaya mintes ang tira dito ni Stephen Curry. Buti na lang mga ropa sa possession ng Dallas Mavericks, nakakuha sila ng stop at steal dito kay Luka Doncic. At nagkaroon din sila ng opportunity dito sa fast break. Hindi agad na-establish ang Dallas Mavericks ang depensa level dito sa transition defense. Kaya pinukol agad ni Melton dito ang 3-pointer top of the key. At much needed yan ng Golden State Warriors. Basket is good para kay Melton. What a saving 3-pointer para sa kanya. Sa kabilang banda, nakakuha naman ng easy penetration dito si Kyrie Irving at nakakuha din sila ng easy 2 points dito. Sa teardrops ni Daniel Gafford, basket is good para sa kupunan ng Dallas. 114-108, 6 na puntos ang kalamangan dito ng Dallas Mavericks. 3 minuto na lang ang natitirang mahigit dito sa 4th quarter. At ang naging sagot naman ng Golden State Warriors dito mga ropa ay si Stephen Curry. Na-anticipate ni Stephen Curry dito na hindi niya na kailangan ng mismatch. Isolation play na ang kanyang gagawin dito. What a crucial move para kay Stephen Curry, panis ang depensa dito ni Grimes para sa mid-range jumper. At sa kabilang possession mga ropa, binenas dito ang Golden State Warriors dahil easy 2 points na sana to para kay Gafford. Pero offensive foul ang tinawag ng referee. At dito mga ropa, hero mode na si Stephen Curry. Hero mode activated dito sa pag-set ng high screen ni Draymond Green dito. Kinuha niya na ang pagkakataon na yan para tumira dito sa 3-pointer. Konting space at daylight lang ang nakuha ni Stephen Curry dito. Panis ang depensa dito ni Daniel Gafford sa switch. Stephen Curry for 3 long range bomb. Gantong kalayo yung tinitira ni Mr. Long Bomb, Steph Curry ng Pinas, diba? Basket is good para kay Stephen Curry. Bale dito mga ropa, pang-apat na to na switch dito kay Stephen Curry at si Daniel Gafford na ang kinuha nila dito. Yung kanina hindi natin nabilang, pangatlo yun. Eto pang-apat na to. 114-113 na ang score mga ropa. Sa isang iglap, isang puntos na lang kalamangan ng Dallas Mavericks dito. 2 minuto mahigit ang natitira sa 4th quarter. Crucial at crunch time na to mga ropa. Dikit na dikit ang laban, ang ganda ng laban. Possession naman ng Dallas Mavericks sa kabilang banda. At dito ang ganda ng pasa ni Luka Doncic kay Daniel Gafford. Yun nga lang mga ropa, anong ititira na ni Daniel Gafford ng bola. What a block ang ginawa dito ni Draymond Green. Crucial block, monster block ang ginawa niya dito kay Daniel Gafford para ma-prevent ang easy 2 points na yan ni Gafford. Grabing depensa, napaka-commendable ng depensa na pinakita ni Draymond Green dito. Napaka-crucial niyan. At sa possession naman ng Golden State Warriors mga ropa, ang bilis nilang tinira tong possession na to. Dito sa may corner 3-pointer ni Andrew Wiggins. Pero mintes ang tira na yan. Di na natin papansinin tong tira ni Andrew Wiggins na to mga ropa. Dahil yan talaga ang play ng Golden State Warriors. Kung pumasok naman yung 3-pointer na yan, open naman yan, magkakagulo ang buong arena. Yun nga lang, mintes ang tira. At sa kabilang possession mga ropa, what a crucial turnover naman ang kinumit dito ng Dallas Mavericks. Kaya ang bola sa possession ulit ng Golden State Warriors. Walang kahirap-hirap. At sa senaryo na to mga ropa, binalik na ni Coach Jason Kidd si Derek Lively sa lineup. At dito ang nagmamando ng bola si Stephen Curry sa ibabaw. At alam ni Draymond Green na yun ang play nila. Kaya magsaset sana siya ng screen dito para mag-switch ang depensa kay Derek Lively. Yun nga lang mga ropa, hindi na kinailangan ni Stephen Curry na switch dito dahil inatake niya na dito rekta-rekta ang depensa ni Luka Doncic. Teardrops ang ginawa dito ni Stephen Curry. Basket is good sa magkakataon na yan. Lamang na ang kupunan ng Golden State Warriors lang 1 puntos. At sa possession ng Dallas Mavericks mga ropa, napunta ang bola sa kamay ni Klay Thompson. Akala ko itong tira na to ni Klay Thompson mga ropa, papasok. Kung pumasok sana ang 3-pointer na to mga ropa, what a crucial shot para kay Klay Thompson. Yun nga lang mintes ang tira na to, kaya nagdiwang ang crowd dun sa arena. At sa kabilang banda mga ropa, possession ng Golden State Warriors. Eto na, nandito na si Derek Lively sa loob. Kaya ang high screen sinet na ulit ni Draymond Green. Nakuha sa switch dito sa depensa ni Stephen Curry si Derek Lively. At ang tendency niyan mga ropa, ang dali lang iniwan ni Stephen Curry dito ang depensa ni Derek Lively. Favorite na favorite nila yan. Alley-oop play sana dito ng Golden State Warriors. Yun nga lang kinalabasan dito, turnover, sayang. At wala nang 1 minuto natitira dito mga ropa, 1 puntos ang kalamangan ng Golden State Warriors. Si Luka Doncic ang may hawak ng bola dito. Hindi niya na pinasa ang bola at nagdesisyon siya na iti-take niya na ang laro sa kanyang sariling amay. Pero ang dumedepensa sa kanya dito mga ropa si Andrew Wiggins. Good defense naman ang nilaro dito ni Andrew Wiggins. Pero nakatira pa din naman si Luka Doncic dito. Pero still enough resistance yan para sa tira ni Luka Doncic. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, mintes ang tira na to ni Luka Doncic na magpapalabang sana sa kupunan ng Dallas. Kaya possession na ng Golden State Warriors dito mga ropa. 40 seconds na lang natitira dito sa game. 1 puntos ang kalamangan ng Golden State. Automatic mga ropa, yan ang pagkakamali ni Coach Jason Kidd dito. Yung binalik pa niya si Derek Lively dito sa game. Again, high screen na naman ang sinet dito ni Draymond Green. At dito mga ropa, sa 6 na pagkakataon, binilang natin yan. Pang-6 na pagkakataon dito. Nakuha na naman ni Stephen Curry ang switch na kanyang favorite. Ito yung discarding ginamit nila mostly dito sa 4th quarter mga ropa. Tong switching na to ni Draymond Green. At dahil sa switch na yan mga ropa, nakagawa si Stephen Curry ng tira dito.
dito sa may long range bomb. Tira ni Mr. Long Bomb to. Panis ang depensa dito ni Derek Lively mga ropa. Pagkalayo-layong tira dito ni Stephen Curry. Again, effective na naman ang diskarte ng Golden State dito. Basket is good para kay Stephen Curry. No problem. Night-night para sa kupunan ng Dallas Mavericks. Ayon mga ropa, 6 na beses natin binilang na ganun ang ginawang playstyle dito ng kupunan ng Golden State Warriors. Nung wala si Derek Lively dun sa loob, nahirapan silang umiskor. Pero nung binalik agad si Derek Lively dito, ganun agad ang kanilang ginawang playstyle. Nakapuntos naman sila dito bawat switch nila kay Derek Lively na nagpanalo sa kanila dito sa game na to. Pero sa kabilang possession mga ropa, si Grimes nakakuha pa ng quick 3-pointer dito na nagpakaba sa mga tao sa arena. Isang puntos ang kalamangan ng Golden State Warriors dito, finaul nila si Stephen Curry kaya naging 3 ulit ang lamang. At sa uli mga ropa, mintes ang tira ni Luka Doncic doon sa may endgame, panalo ang kupunan ng Golden State Warriors. Panalo si Stephen Curry sa unang duelo niya kay Klay Thompson. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa unang duelo ni Klay Thompson versus Stephen Curry? At ano din ang masasabi nyo sa ginawang diskarte dito ni Coach Steve Kerr para makambak pa at kunin ang panalo dito kontra sa kupunan ng Dallas Mavericks? Tumataginting na 9-2 na ang kupunan ng Golden State Warriors. First na sila sa standings. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba na inyong opinion. Magkwentuhan tayo.